Ang greatest shooter of all time na si Steph Curry ay 6'3" lang pero isa sa pinakamahirap depensahan dahil sa kanyang unlimited range at terrific na handles. Ang parating nabibiktima niya sa mga guards na bumabantay sa kanya ay si Chris Paul. Kung di man tiraan, pinapadapa o pinapaupo niya ito sa kanyang mga pamatay na crossover. Pero nung nag-rocket si Chris Paul nung 2018 Western Conference Finals, nakaganti na siya kay Steph Curry. Ilang beses niya ito pinadapa, tas tiniraan niya pa ito at sabay gaya sashimi celebration ni Steph. Napangiti na nga lang si Curry nito dahil alam niyang nadali siya this time. Ito pa ang mga taste of your own medicine moments sa NBA. Nung prime ni James Harden, isa siya sa pinamagaling na scorer sa history ng NBA. Once na nag-average ito ng almost 40 points sa isang season. Iconic nga ang kanyang step back na maraming nagsasabi na traveling daw. Pero kahit na hati ang opinion ng mga fans dito, hindi pa rin natin mai-deny na napaka-effective ng move na ito. Ito nga yung signature move ni James Harden. Isa sa pinaka-rason bakit napakahirap niyang pigilan nun. Hanggang ngayon ginagamit niya pa rin ito at napaka-effective pa rin sa kanya. Pero may mga times na nabiktima siya ng kanyang sariling signature step back. Noong 2018 season, ginawa sa kanya ito ni Kyrie Irving. Kuwang-kuwa nga ni Irving ang move na ito. Parang pinag-aralan niya talaga. Harap-harapang ipinatikim ni Uncle Drew ang sariling medicine nito ni Harden. Isa pang bumiktima kay Harden gamit ang kanyang signature move ay si Luka Doncic. Pero kung meron James Harden signature step back, meron din namang LeBron signature chase down block. Kapag fan ka ni LeBron, alam mong chase down block ang isa sa pinaka-iconic sa kanyang mga highlights. Maraming mga superstars na nga ang nabiktima ni LeBron sa kanyang chase down. Isa na dito sila Kevin Durant, Steph Curry, Rajon Rondo, Kobe Bryant, Derrick Rose at marami pang iba. Ang pinakamatatandaan nga yung Game 7 na chase down block niya kay Andre Iguodala na isang crucial play. Isa sa mga rason bakit nanalo ang Cavaliers. Pero ngayong era, hindi lang pala si LeBron James ang may kakayaan gawin nito kada game. Si Giannis Antetokounmpo ay mukhang sumusunod sa yapak ni LeBron nang chase down block nga rin ito. Inamin niya kasi na fan siya ni LeBron kaya siguro ginagaya niya ito. Noong 2017, nung sumisikat pa lang si Giannis at nasa prime naman na si King James, nasample lang si Giannis ng kanyang idol. Sinubukan niyang araruin si LeBron at doon siya nasampulan ng chase down block ni LBJ. Pero ilang years makalipas nung nasa Lakers na si LeBron James, nang magtapat ulit sila ni Giannis, ginantian na siya nito. Literal na chase down ang ginawa ni Giannis kasi talagang hinabol niya si LBJ sabay chase down block. Tuwang-tuwa ang mga fans sa arena ng Bucks. Very rare kasi mangyari yan kay LeBron. Usually kasi siya yung gumagawa niyan. Sobrang impressive ng ginawa ni Giannis kasi ilan pa lang ang nakakagawa nito kay LeBron. At isa na doon si The Greek Freak. Pag-usapang crossover naman, ankle breaker, isa sa mga maiisip mo ay si Kyrie Irving dahil isa itong magician sa kanyang handles. Kinukonsidera nga siya na may best handles sa history ng NBA. Marami siyang pinaglalaruan, iniiwan at pinapadapa. Kaya maraming players ang nagsasabi na mahirap bantayan o i-single coverage itong si Kyrie Irving dahil mabilis ito at maraming alam na moves. Kahit magagaling na defenders na sila Jimmy Butler, Kawhi Leonard at Andre Iguodala na biktima na nito. Pero yun nga lang, isa sa mga weakness naman ni Kyrie sa kanyang game ay ang kanyang defense. Hindi siya kilalang defender. Kaya naman nang makaharap niya ang dating kapareho niyang nangong-crossover din na si Derrick Rose, ipinadama nito ang ipinapadama ni Kyrie sa kanyang mga defenders. Medyo basic pa nga itong ginawa ni Rose na crossover, pero nalito at napaikot si Kyrie. Sa depensa naman, dito nakilala si Kawhi Leonard. Isa nga siya sa pinakamatinek na lockdown on-ball defender sa history ng NBA. Nung nasa Spurs kasi siya, ang pinakatungkulin niya kay Coach Pop ay dumipensa. Ayun lang yung role niya sa team nung umpisa. Kasi may mga scorers naman. Nandyan pa ang Big 3 ng Spurs na sila Duncan, Parker at Ginobili. So ang trabaho lang ni Kawhi ay pahirapan ng mga best small forwards. Pati mga guards ay kayang-kaya niya rin depensahan
dahil sa kanyang size, length at malalaking kamay. Noong 2013 finals, mas nakita ang potential ni Kawhi Leonard nang bantayan niya ang prime LeBron James. Maganda nga ang naging depensa niya kay LBJ. Talagang tinututukan niya ng maigi ito. Ayun naman talaga ang inutos kasi sa kanya ni Coach Pop. Kahit na hindi siya umiscore masyado, basta pahirapan niya lang si LeBron. Nagawa naman ni Kawhi pahirapan itong si LBJ noong 2013 to 2014 finals. Nabansagan pa nga siyang LeBron stopper o kryptonite ni LeBron James. Pero 6 years later, nung Lakers na si LeBron James, Clippers naman na si Kawhi Leonard, ginantian ni LBJ itong si Kawhi. Ipinatikim ni LBJ ang lockdown defense na ginagawa ni Leonard sa kanya. Wala na nga sa prime si LBJ nito, pero hindi pa rin yon naging hadlang sa kanyang paghihigante. Noong 2019 naman, meron tayong nasaksiyan na isa sa pinakamagandang comeback sa history ng NBA. 15 seconds na lang lamang ang Hornets ng 5 points. Parang secured na nga ang panalo para sa kanila. Pero nakatres pa ang Bulls. Lamang pa rin naman ang dalawang Hornets na sa kanila ng bola. May pasa lang nila ito sa tamang tao, panalo na sila. Pero na turnover pa. Naagaw pa ng Bulls at napunta kay Zach LaVine na nakatres pa. So loob ng 15 seconds, down ng 5 points, naka 6 points ang Bulls para maagaw ang panalo sa Hornets. Grabe nga ang comeback na ito. Pero 1 year later, ang Bulls naman ang makakaranas ng ganong klaseng comeback. Halos similar talaga. Mas matindi pa nga dahil 11 seconds na lang. Lamang rin ang 5 points ang Bulls ni Zach LaVine. Pero nanaeg ang pagiging clutch ni Damian Lillard. Una, napakalayong tres nga ang binitawan ni Lillard. Tapos after nyan, nakapwersa pa ang Blazers ng jump ball with 6 seconds. At nanalo sila at napunta na naman sa clutch player na si Lillard. Tindi ng ginawa ni Lillard dito. Step back 3 for the win. Naranasan tuloy ng Bulls kung ano ang feeling ng makaambakan, which is napakasakit. Sumunod naman si Steph Curry. Alam naman natin na dahil sa sobrang shooter niya at may unlimited na range, marami siyang napapanis. Mapasa ang range pa siya tumira. Pero nung 2021 play-in tournament, naranasan ni Steph ang feeling ng matiraan sa malayo. 1 minuto na lang ang natitira sa laban ng Lakers at Warriors. Tabla sa 100 ang score. Mauubusan na ng shot clock ang Lakers pero LeBron James na pa-desperation shot sa malayo pa sa range ni Steph at sumabay pa itong kilalang tumitira sa ganyang range na si Curry. Na-feel tuloy ni Steph kung anong nafe-feel ng iba kapag tinitiraan niya sila sa ganyang range. Sumunod si Jarrett Allen naman. Alam naman natin na kilala ito sa kanyang pangbubutata sa mga players o superstars. Marami nga siyang nabiktima, kasama na doon si LeBron James sa mga binutata niya. Pero naranasan niya rin ang mabutata ng harap-harapan sa isang guard pa. Nang makalaban nga nilang Boston Celtics, akala ni Jarrett Allen makakalibreng dak-dak na siya. Pero nandun palang maliit na si Marcus Smart. Sinalubong siya at binutata siya ng harap-harapan. Hindi makapaniwalang mga fans sa arena. So ayan ang taste your own medicine moment sa NBA. Kung gusto niyo pa ng ganitong klase ng content, i-like nyo na ang ating video at mag-subscribe na rin sa JB Buckets.